Hallelujah, blessed morning mga kapatid. Sabat Shalom sa mga kapatid, kaibigan nating SDA, though we have some disagreement with some of their teachings. Okay, without further ado, Shalom, praise the Lord for this another opportunity to share with you this message. At ito po ay, alam niyo naman, curiosity is a gift, and we have that gift by the grace of God. And being curious, let us discuss about, was Judas Iscariot once saved? Ayan. Si Judas Iscariote po ba ay naligtas minsan o never talaga? This is important mga kapatid dahil may mga kapatid tayo from the Baptist circle, especially those who hold on to the once saved, always saved teaching na ang paniniwala nila hindi naligtas kahit minsan, not even once, si Judas Iscariot. Is that true in the Bible? Well, let us examine the scripture, hindi yung teaching muna nila. Tapos yung kanilang understanding sa scripture. Okay? Ayan. So, please share this video para tayo po'y makatulong sa iba na nangailangan ng biblical na kaalaman about salvation. May apat tayong puntos dito na dapat mapatunayan, ipaliwanag at mapatunayan ng mga naniniwala na Judas Iscariot, kasi merong isang Judas the son of Alphaeus na disciple ng Panginoon, isang apostle din. Judas Iscariot in the history of the Bible never got saved, not even once. Yan yung kanilang argument para hindi mapabulaan yung kanilang idea o tour about osas. Well, we have to be fair here. Kailangan maging patas tayo. Let us check out, examine the scripture if totoo talaga na si Judas Iscariot ay hindi naligtas kahit minsan. May apat tayong contention dyan. Una, if it is true that Judas Iscariot never once saved, then mangyayari, nauuna pala or mauuna yung apostleship calling service kaysa sa salvation. Kasi naging apostle siya ng Panginoon, naging disciple, one of the 12. Remember the word apostle and disciple. Napaka definitive and accurate po yung word na ginamit. Apostle and disciple siya ng Panginoon. And yet, hindi pa pala siya saved. So those OSAS believers should prove to us in the Bible na nauuna pala yung pagiging, pwede ka palang nawaging apostle and disciple of Jesus Christ na hindi ka ligtas. At yung, of course, yung pagiging apostle, yun yung service mo. The problem is in the scripture, wala kang makikitang ganong talata na nauna yung paglilingkod sa Diyos bago yung panawagan sa kaligtasan. Ang nakalagay, Ephesians chapter 2 verses 8 to 10, no? You've been saved by the grace of God through faith in Christ Jesus, and that is not of yourselves, verse 9, so that no one should boast. And we are created in Christ as a co-worker. Nasa verse 10 yung paglilingkod, nauna yung salvation. So that's their problem, no? Ayan. Tingnan niyo po yung inyong Bible, kahit ano pong translation ng gamitin niyo. I am using New American Standard Bible Translation. For we are, verse 10, His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Yung pagiging apostle, good works yun Service yun. Workmanship. Pero yung workmanship, yung verse 10, hindi po nauna sa verses 8 to 9 ng Ephesians 2. Therefore, according to Paul, in this letter, salvation muna bago yung service. Pwede ka bang maging alipin ni Kristo na hindi ka nakaupong sa Kanya? Hindi ka niya kilala? Alam ganon. Yung sa Matthew 7:21 to 23, hindi naman talaga yon kinilala ng Panginoon for the reason na masama yung ginagawa nila. Are you with me? Kaya, yung naniniwala na si Judas ay never once, not even once, saved,
na siya naging disciple of Christ, naging apostle, I would like to read Luke chapter 9. Ito po yung ating actually primary text dito eh. Mabibigat po yung nakasulat dito. Let us read between the lines. Luke chapter 9 verses 1 and 2. And he called the 12 together. So sa 12 na yan kasama si Judas Iscariot, right? Ito yung time na ipapadala sila. And gave them power and authority over all demons and to heal diseases. Si Judas, binigyan ni Jesus Christ ng power and authority over all demons and to heal diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to perform healing. Hanggang verse 5 po yan. So ang Panginoon dito ay tumawag ng apostle and disciple na hindi niya niligtas. Yan yung kailangang patunayan, ipaliwanag ng osas believer o doon sa naniniwala na si Judas ay hindi naligtas kahit minsan. Kasi meron tayong talata, remember, there's no contradiction in the teaching of the Bible. No? Regardless, sa kabila ng, in spite of there are so many religious people out there, even the atheists, agnostic, the deists, all of them try to distort, attack the integrity, the authenticity, the authority of the scripture. We who study the Bible, who read the Bible, believe unanimously there's no contradiction in the Bible. And in the Bible, in Ephesians 2 verses 8 to 10, ang sabi doon, nauna yung salvation bago yung workmanship, bago yung service, bago yung good works. We are created in Christ, meaning saved, as His workmanship, to do good works. Hindi unbeliever yun. Saved yun. Amen po ba? So that's the first thing. Kaya, si Judas, nung tinawag siya ng Panginoon, bago siya ginawang apostol, ligtas siya dyan. That's clear in the scripture. Second, Jesus, in the chapter 9 of the book of Luke, verses 1 and 2, up to 5 actually yan, Jesus commanded them, sent them into the mission to preach salvation that includes Judas, while he himself was not yet saved. Pwede ba yun? Utusan ka ng Panginoong mangaral ng salvation, the kingdom of God, and yet ikaw hindi ka ligtas? Anong tawag doon? That's absurdity. Hindi naman siya pariseyo, na pretender eh. Right? Napaka-clear ng utos. Proclaim the kingdom of God, perform healing. Sa verse 1, mamaya na yung power and authority. Doon lang muna tayo. Pwede kang utusan ng Panginoon mangaral ng salvation, pero hindi ka ligtas. Walang ganun, kapatid, sa Bible. Apostle Paul, before he became an apostle, he first once saved by the Lord. Yung kanyang spiritual blindness ay ni-remove ng Panginoon. So like, that is the same pattern. Hindi po pwedeng baguhin ng Diyos ang paraan ng salvation. hindi pwede. Kaya merong yung mga naglilingkod, pero hindi ligtas, yun yung sinasabi ng Panginoon, depart from me, I never knew you. Kasi wala kang relasyon, you're not connected to me. Yun yung sa Matthew 7:21 to 23. Na nagmamalaki pa, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons, healing for the sick in your name? And yet, Jesus said, depart from me, I never knew you. Yun yung mga gumagawa na hindi ligtas. Pero tingnan nyo, di ba? Sabi ng Panginoon, never ko kayong nakilala. Yan talaga yung hindi naligtas. You see the word, I never knew you. Sila yung perfect example ng naglilingkod pero hindi ligtas. But Judas was not among them. Dahil dito, kinilala siya ng Panginoon. He called that 12, tinawag eh. Kung medyo pupunta po tayo sa chain of salvation, Romans chapter 8, mabigat-bigat ito. Of course, talking about theology, Paul can give us enlightenment about that, how it works, how it happens. Punta tayo sa Romans chapter 8, anong ginagawa ng Panginoon?
For those, verse 29, for those he foreknew, kinilala niya, he also predestined to become conformed to the image of his son, so that he would be the firstborn among many brethren. And this whom he predestined, he also called. Tinatawag niya muna, and this whom he called, he also justified. Then pinapatawad sa mga kasalanan. And this whom he justified, he also glorified. Sa glorification process, nandun yung paglilingkod. So yung tinatawag niya, pinapawalang sala niya. Tinawag niya pwede bang tinawag ng Panginoon si Judas without justifying him? Okay, merong kapatid tayo na nanonood, Rosham Laranilla. Mamaya po sir, tapusin lang natin itong, para di ma-interrupt yung ating live streaming. 4 lang naman itong puntos natin. Excuse me. So that's the second thing. If it is true that Judas Iscariot never once saved, not even once, never got saved, not even once, first, lalabas, nauna yung apostleship bago salvation. The problem is, walang ganyan sa Bible. Ang nakalagay sa Bible, salvation muna bago apostleship. Or ano man yung calling mo. Kasi in Ephesians 4:11, God appointed some to the church to be an apostle, prophet, teacher, pastor, and evangelist. Pero bago niya yun in-appoint, niligtas niya muna yung mga yun. Same goes with Paul. Yan yung pattern. Salvation first, bago yung service, bago yung workmanship. Created in Christ to do good works. Right? Second, Jesus commanded Judas Iscariot to preach the gospel, to preach the kingdom of God, while he himself was not yet saved. Walang ganon. Sa verse 5, they were commanded to testify against those who rejected the gospel. Yes, Brother Rosham, pwede ka magtanong, ano mo na lang dyan, baka ma-address natin. Paki-type mo na lang po dyan sa comment line about the topic. Ang topic po natin, was Judas once saved? Naligtas ba minsan si Judas or never in the history of the Bible? Ayan, yan yung ating topic. So, kung totoo na si Judas hindi talaga naligtas minsan, ulitin natin, nagiging redundant tayo dito for the sake of review. Una, kailangan patunayan ng mga naniniwala dyan na nauuna or pwedeng mauna ang pagiging apostle kaysa salvation. Pwede nga maging lingkod ni Kristo na hindi kaligtas. Yun muna. Sa Bible, walang ganyan. Ephesians 2, verses 8 to 10, nauna ang salvation bago ang good works or ang pagiging workmanship. Pangalawa, si Judas inutusan, kung hindi siya naligtas minsan, tinawag siya ng Panginoon sa Luke chapter 9, one of the 12, to preach the gospel and to testify to those who would reject the gospel while he himself was not yet saved. So, paano siya mag-testify against those who reject the gospel? Kung siya pala, nireject niya yun or wala pa sa kanya yun. Di ba? Hindi sound yung doctrine na yan eh. Blurred. Erroneous. Right? Basahin po natin Luke chapter 9 verse 5. Yes, if you can wait hanggang matapos natin yung puntos. So, jot down ka lang muna dyan, Rosham. Ipapapakyatin kita mamaya. Verse 5, and as for those who do not receive you, as you go out from that city, shake the dust off your feet as a testimony against them. Yung magre-reject sa inyo, meaning sa message na dala nyo, no, tanggalin nyo yung, ipagpag nyo yung alikabok sa paan nyo, testimony laban sa bansang ayan, mga tao na yan. Paano gagawin ni Judas yun kung siya din pala, hindi naman siya ligtas pa? By how an unsaved person testifies against the unsaved, against those who reject the gospel. Diba? Hindi sound, hindi siya consistent. Kaya mali po yung idea na si Judas ay never nanaligtas. Pangatlo, if Judas never once saved, then, yun nga, sa verse 1 ng Luke chapter 9, Jesus gave His power and authority over demons sa isang unbeliever. Pwede ba yun? Pwedeng empower, bigyan ng power and authority ng Panginoong Yesus ang isang unbeliever over the demons that is controlling the unbeliever. Di lalo na nagkagulo-gulo.
Hindi po ganun. Walang ganun, mga kapatid. Sa Luke chapter 10, verses 19 to 12, ito na yung 72 naman kasi mission accomplished yung 12. Now, nag-send ng another 72. No? At yung 72 bumalik, tuwang-tuwa sila, Lord, even the demons are subjected to us in your name. Jesus said, I saw Satan fall like lightning from heaven. But nevertheless, do not rejoice that the spirits are subject to you, but that your name is written in the book of life. Sino yung Yordon? Yung mga sinugo. Na kung saan, sa pangangaral nila, suko ang demonyo. Kasama dun si Judas. Hindi naman sinabi ng Panginoon that some of you, your name are written in the book of life. Kundi yuri, general yung lahat kayo na inutosang sinugo, humayon ng aral, nagpagaling. Nagpalayas ng demonyo. Rejoice because your name is written in the book of life. Meaning, the very reason why yung demonyo ay suko sa inyo, it's because you are a citizen of heaven. You are a kingdom people. And your name is in the book of life. And Judas was one of them. Wala po tayo. A kingdom that is divided against itself cannot stand. So, hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang isang tao na pag-aari ng Diablo. If Judas was an unbeliever, therefore, biblically, theologically, pag-aari siya ng demonyo. He is the owner of, he was a slave of Satan at that time. Tama? Kasi wala siyang Spirit of God. Wala siyang salita ng Diyos sa puso niya. At that time, we're talking about at this time, hindi the whole 3.5 years. Kasi meron silang contention. Di ba sa John chapter 6, sabi ng Panginoon, did I not, after leaving the crowd, iniwan siya ng crowd kasi lumalim yung turo niya, mula sa bread, physical bread, naging bread of life. Iniwanan siya ng mga tao. And then sabi niya, how about you that swag? Did I not choose you? Hindi ba kayo aalis? Gaya nila. Sabi ni Peter, Lord, saan kami hanap ng bread of life? Okay, sabi ng Panginoon, did I not choose you the 12? But one of you is of the devil. And he was referring to Judas. Pero magkaiba na po ng senaryo yan. Magkaiba na ng time setting. Yan yung time na ang Panginoon papunta na sa Jerusalem. Or should we say, nasa Jerusalem na. While in Luke chapter 9, maaga yun. The point is, sa senaryo ng John chapter 6, we agree Judas was considered as of the devil na, hindi na siya sa Panginoon. Pero sa chapter 9, nasa Panginoon pa siya eh. Ang pinupunta natin dito, Judas was once saved, but does not remain saved. He lost Jesus. Kasi nga, itong pangatlong ating argumento, patunayan nila na kung hindi siya naligtas minsan, pwede palang unbeliever tumanggap ng power and authority over Satan, over demons. Wala pong ganun sa Bible. Remember in Acts chapter 19, no, yung sons of Sceva, 7 of them, they are trying to imitate the ministry of Paul, yung exorcism, casting out demons. Anong nangyari? Dahil hindi sila ni-recognize ng demonyo, sabi ng demonyo, I know Jesus, I know Paul, who are you? Hindi ligtas yung mga yun eh. Hindi sila ni-recognize ng demonyo, therefore sila yung pinalayas at sinaktan. Hindi mo mapapaluhod, mapapasuko ang mga demonyo kung wala kang authority over them. At ang may authority over them ay mga saved. Kasi yung mga demons condemned yun eh. That is the grace of God. Ano po ba yung hermeneutics and apologetics natin? We are trying to make this simple para di po tayo ma-confuse sa mga theological jargon. So yun po yung pangatlo, no? The fact that Jesus gave His power and authority to Judas to cast out demons, to heal the sick, to preach the kingdom of God, and to testify against those who will not believe the gospel. At that time, he was saved. Bago siya naging unsaved. May tanong sila dyan bago tayo pumunta sa pang-apat nating puntos. Kung totoo yan, ilang beses ba nabuborn again ng tao? Paano yan? Ipanganak tapos babalik? Yung tanong na yan ay policy question. Why? Kasi they are using the physical analogy to explain the spiritual reality, which is wrong.
Kaya nga si Jesus Christ, ang Panginoon, nung ganyan yung tanong ni Nicodemus, di ba? Lord, paano ko ang isang matanda ng gaya ko, babalik sa sinapupunan ng ina ko? Ganon din yung tanong ng iba, ilang beses ba ipapanganak yung tao? Physical yung ginagamit nilang analogy. Whereas sabi ng Panginoon, you're ignorant. Because I'm talking spiritual truth. This cannot be understood by human thinking. Meaning, mali yung analogy ng physical kung i-define mo, explain mo yung spiritual reality. Therefore, yung question na, kung na-born again na dyan si Judas, ay napahamak siya, what if may iba dyan? Ganun din nangyari kay Judas, na nakakilala, tumalikod, na born again, tapos hindi na born again, maboborn again uli. Hindi po ganun yung tamang term dun eh. Ang ibig sabihin lang dyan, yung nagbalik loob sa Diyos, tumalikod, o kailangan magbalik loob uli. Yun ang tamang term po kasi ng idea ng born again, hindi po yung pagbabalik sa tiyan. Yan ay kaisipan ng mga makalaman at ignorante sa katotohanan. Or intentionally trying to refute the truth. That's the problem. Pangapat, if Judas Iscariot was never once saved, then nabanggit ko na ito kanina. Basahin po natin Luke chapter 10. Verse 20, sabi ng Panginoon, let me include verse 19, behold, I have given you authority. Si Judas binigyan ng authority, tama, to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, nothing will injure you. Kasama si Judas dyan. Nevertheless, do not rejoice in this. Huwag kayong mag-rejoice sa authority, sa power. But you have to rejoice in this one. Ano yon? That the spirits, those demons are subject to you. So, napaka-clear itong statement na to, specifically referring to all those that gave a report to him that the spirits are subject to them in Jesus' name. Sabi niya, the spirit are subject to you. Do not rejoice in that, but rejoice that your names are recorded in heaven. Sinasabi ng Panginoon na yung pangalan nyo naka-record sa heaven. That includes Judas Iscariot. Okay, so yun po yung ating apat na argument, contention against those who believe and teaches that Jesus Iscariot never once saved. We believe that is according to the Bible, with the accurate understanding and explanation, he was once saved, only that he never remained saved. Okay, so for the sake of promise, papasukin po natin si Brother Rosham Loranilla. Tingnan po natin let us try to entertain some of his question. Paano po? Accept. Ayan. Siya na po kayo, medyo nadali ako ng kubo sa bundok. Ayan, Brother Rosham, in-accept na kita. You may join this live right now and let us have a fruitful discussion. I will allow you to throw questions concerning our topic muna. Doon lang tayo sa topic. In-accept na po kita, kapatid. Brother Rosham, are you there? Paki-accept po yung in-accept na kita. Ayun. Hello, Brother Rosham. Blessed morning. Magandang umaga po sa inyo diyan po, sir. Yes, sir. Brother Joben na lang po. Ayan, at your service. So, bago natin entertain yung tanong po ninyo about sa topic natin, for the sake of our viewers, ano po yung inyong pananampalataya at nasaan po kayo ngayon? Ayan. Konting info lang po. Ako po ay isang Katoliko. Okay. Sa Mindanao po ako, sa Zamboanga del Sur, province of Zamboanga del Sur po. Okay. Katatapos lang po ng dyan, ng lindol na inabot po ba kayo?
Hindi po naman na ano dito sa amin sa Zamboanga del Sur, yung sa Sarangani lang siguro, sa Maasin Sarangani. Oo po, Sarangani, Davao din. Salamat po. Anyway, sige po, without further ado, diretso na po tayo. Ano po yung inyong mga katanungan? Baka sakali pong mabigyan natin ng kaliwanagan. May tanong lang po ako, yung kanina po na binanggit niyo po sa sulat ng Ebanghelyo sa San Mateo, chapter 7, verse 21 to 23 po. Yes, yes. Kasi nakalagay po diyan kung atin pong babasahin. Kasi confused po ako kasi sabi po dito sa Matthew 20, verse chapter 7, Mm. verses 21 to 23, no? Mm. So yung nakasulat dito hindi kilala ng ating Panginoong Hesukristo yung mga gumagawa din ng mga milagro, ano? Yes, yes. Kasi sabi dito, kasi Bisaya tong dito sa akin. Babasahin ko, bro, sa English para sa mga nakikinig. Matthew 7:21 to 23. Ito po ay New American Standard Bible Version. So, sabi dito, not everyone who says to me, verse 21, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Verse 22, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? Verse 23, and then Jesus said, I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Yun po. Okay po. Ang tanong ko po diyan, kapatid na ano ba yung pangalan? Juben? Joben po, Joben Platilla. Okay po. Kapatid na Juben, kasi nabanggit din ng ating Panginoon, nag-prophesize din siya na sa panahon na yaon merong ang daming tatawag ng Panginoon pero hindi niya po kilala. Yes. So, ibig sabihin po, ang dami kasing tumatawag din ng Panginoon, ang daming mga sekta, ang daming mga religion dito sa atin na naka-registered sa Security Exchange Commission. Alin po ba doon yung totoo? Kasi ang ginagamit din nila is Biblia. Sola Scriptura din, yung Biblia lang. Oo. Kaiba sa simbahang Katoliko kasi meron kaming tinatawag din na magisterium, yung simbahan, tsaka yung apostolic tradition, at saka yung Biblia din, kasama din yung Biblia. Tatlong ano yan, source ng pinaghuhugutan ng katotohanan. Kaya saan po ba dito yung grupo ng ating Panginoon na ano ba yun sa Bisaya, nagpadayon ba? Ano ba yun yung walang katapusan pa hanggang noon hanggang ngayon, kasi sinasabi ng ating Panginoon na siya ay palagi, yung term diyan, magpalagi hanggang sa katapusan ng mundo. So kanyang sasamahan ang kanyang simbahan po ng tao. Alin ba dito yung natin, wala akong marinig. Narinig niyo po yun, brother, kapatid na Joven? Ayan, pakiulit po yung yung pinakatanong ninyo kasi siniset ko yung pasensya na para sa magandang. Okay po. Ito po. Ang tanong ko po, marami po kasing gumagamit din ng pangalang Panginoon. At saka ang daming mga relihiyon at saka yung mga grupo, sikta, na rehistrado po sa Security Exchange Commission. At saka pareho po yung mga protestante na doktrina nila ay sola scriptura con Bible alone. Hindi katulad ng simbahang Katoliko. So alin po dito yung totoo na sinasamahan ng ating Panginoon magpalagi noon hanggang sa katapusan ng mundo? Saan ba dito yung grupo ng ating Panginoon? Okay, that's a good question, pero we would like to clarify. That's a good question, and yet that is not our topic in this live streaming. Pero i-address ko po yan. Doon po sa mga nasa live streaming natin, yung teksto na pinagkuhanan ni
Sir Rosham, tama po yung pronunciation ko sa pangalan nyo, ay Matthew 7:21 to 23. Now, i-address lang po muna natin doon sa topic natin kung si Judas ba talaga Iscariot ay never na naligtas katulad ng paniniwala ng iba. Tapos, saka po tayo pupunta sa true church po kasi yung question niya. But for the sake of this live streaming, i-address po natin yan kahit yan po ibang topic. Una, yung Matthew 7:21 to 23 is the perfect example nung mga sinasabi nilang naglingkod ko no pero hindi talaga ligtas. But if we will take a look at verse 23, sinabi naman ng Panginoon, I never knew you. Ito talaga yung hindi naligtas. Pero hindi diyan kasama sa pasimula si Judas Iscariot. Yun yung mga pretenders sa Matthew 7. In fact, yun yung mga pariseyo na binabanggit ng Panginoon that time kasi nag-exorcise sila. So yun po yun, no? Kaya doon po sa ating paksa ay si Judas po ay minsang naligtas, lamang hindi na natiling ligtas because he condemned himself. Now, doon po sa question ni Sir Brother Rosham, ano po ba talaga ang true church today? Sino ba yung nagpatuloy ng pananampalataya at pagsamba ng early church? Kasi maraming mga churches ngayon, mga evangelical, Protestant na naka-register sa SEC, tapos nila yung Catholic. Magisterium sila, tayo Sola Scriptura. Sino ba yung true church? Now, sagutin po natin ng direct to the point. Sino ba ang true church? Unang-una po, ang true church ay yung nagpatuloy ng pagtuturo, pananampalataya at pagtuturo na pinasimulan ng mga apostol sa Bible po. Ayan. At makikita natin yung pangangaral nila, yung gospel. Yun po yung pinaka-foundation ng church, yung gospel. Jesus Christ ay nabuhay na banal. Siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao. And then siya ay nabuhay na banal, namatay sa klabayobay sa krus. Namatay, nilibing ng 3 araw, nabuhay muli. Bumalik sa langit at nangakong babalik. Yan po yung gospel natin. If you believe in that message, then the Spirit of God ay mag-dwell sa'yo. So, magiging true church ka, magiging true disciple of Christ ka, regardless kung ano man yung denomination or sang group ka belong. So, yung issue about SEC registration or hindi ka register sa SEC, wala namang bearing yan pagdating sa gospel. So, kaming mga evangelical, ba't kami nagpapa-register sa SEC? That is our obedience to the government. Kasi inutusan din naman po tayo na magpasakop sa mga namamahala. Well, yung sa inyo po, of course, you mentioned Catholic, in particular Roman Catholic, and I would like to clarify that hindi lahat ng Catholic ay Roman Catholic. Meron pong Eastern Orthodox, marami po kayo, maraming rights yan. So basically, dito kasi sa Pilipinas, ang pinakamarami at dominant ay ang Roman Catholic. So Roman Catholic, if hindi kayo nagpa-register sa SEC, wala po kaming question, no. Pero ang tanong, doon tayo sa Magisterium at Sola Scriptura. Magkaiba po kasi ng paniniwala ito eh. Sino dyan ang tama? Address po natin. Well, ang Biblia nagtuturo, si Pablo for example in 2 Timothy, naririnig niyo pa po ba ako? Bro? Alinaw Yes po. ako? Sa 2 Timothy, tingnan po natin yung scripture. Saan daw nanggagaling yung wisdom for a person to be saved by faith? Basahin po natin, let the Bible speaks for itself. Kung meron kayong Biblia dyan, pakisundan na lang po ko. Ano sabi dito? And that from childhood, verse 15 po tayo, you have known the sacred writings, this talks about the Bible, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ Jesus. Verse 16, all scripture is inspired by God, and dito nag-agree kayo, all scripture is inspired, and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. Ito po yung idea o doctrine ng Sola Scriptura, na ang paniniwala namin, kumpleto na ang Biblia pagdating sa aral ng salvation.
That's why. So, ang nagdidikta ng aral ng salvation ay ang Biblia. Hindi po namin sinasabi na kompleto ang Biblia pagdating sa history, hindi po ganun. Sa doctrine lang ng salvation. Kasi narinig, marami tayong kaibigan from the Roman Catholic and we learned from them yung explanation about the magisterium. Hindi naman namin kino-contest yung na meron kayong magisterium. Ang evangelical may magisterium din. Yan yung tawag lang namin dyan, church council. Yan yung mga elders. Sila yung nangasiwa sa church. Kaya lang, yung authority nila pagdating sa doctrine ng salvation ay hindi iibabaw sa Biblia. Whereas sa inyo po, sa Roman Catholic, ay sa ngayon, mas nasa ibabaw ang magisterium kaysa sa Biblia. That's why dyan tayo nagkakaroon ng disagreement. So, ang actually, paksa po dyan, at magandang talakayin natin yan, siguro, bukas, or sa ibang araw, friend request nyo lang po ko if you are interested. Pag-aralan po natin yan. About sola scriptura or magisterium, yun po yung pinaka-topic. Hindi po true church or about kay Judas. Okay po. Follow up po naman, Christian. O yan po, maganda po yan. In fact, para for educational purposes, theological education, at mapakinabangan ng mga nakikinig. Let us set a date. Magkaroon po tayo ng live streaming gaya nito. Pag-usapan po natin yan ng masinsinan. Sola Scriptura or Magisterium? Sige po, punta na lang po tayo sa ano po, yung pinaka-main topic nyo po, yung about kay Judas. Opo, yan po yung topic ngayong umaga. Sige po. Kasi kayo din naman po, di ba, hindi naman kayo naniniwala sa OSAS at hindi kayo naniniwala si Judas ay never na naligtas. Tama? Wala kaming council, wala kaming declaration na si Judas ay naligtas o hindi naligtas. Wala namang official declaration ang simbahan. Ano nyo, sa CCC ninyo? Hindi, wala namang sinasabi doon na hindi maligtas si Judas. Okay, so Hindi sinasabi doon na maliligtas si Judas. Wala namang official na deklarasyon ng simbahan. pero sa inyo po, as a believer under the Roman Catholic Church, ano po yung inyong pananaw dyan? Siyempre, ang pananaw natin kung ibase natin sa Biblia, andyan naman yung Biblia, nakasulat yung Biblia na wala namang marumi na makapasok sa langit. Nasa Revelation yan, sa Revelation 21, 25 ba yan mababasa kung hindi ako nagkakamali. No? 21, 20, 27, kung hindi ako nagkakamali. Wala talagang marumi na makakapasok sa langit. At saka yung si Judas Iscariote, hindi yun ano ba yun? Yung tawag dito, yung hinulsol ba sa Bisaya, yung repent. Yung sa katapusan niya, hindi siya nag-repent kasi nagpapakamatay pa siya sa sarili niya. Kaya wala naman tayong mababasa din, hindi nga naghuhusga yung simbahan na siya ay maliligtas o hindi maliligtas kasi hindi natin alam sa kanyang yung yung katapusan niya sa buhay niya, may mga segundo, minuto na baka tumatawag siya sa Diyos kasi hindi naman lahat nakasusulat yan dyan sa Biblia. Pero patandaan natin na hindi talaga, walang mababasa natin na nagre-repent si Judas. Yung hindi ka magre-repent, hindi talaga makakapasok doon sa langit kahit kunting dumi ng kasalanan. So kaya nga, ang simbahan, walang deklarasyon. Tira po kayo, Bro Rosham, ang gusto nating linawin, hindi po kung talagang naligtas ba si Judas nung namatay siya, after niya mamatay. Doon po muna tayo sa nung siya po ay tinawag ng Panginoon bilang apostol, siya ba ay naligtas o hindi talaga naligtas? Yun po, doon lang muna tayo. Wag muna tayo doon sa nung nangyari sa kanya nung siya ay nagpakamatay. Alam naman po natin na pahamak siya kasi nagpakamatay siya. Although sa inyo, sabi niyo neutral kayo, hindi niyo alam. Pero doon lang po tayo nung siya ay buhay pa. Ganito po ang sabi ng simbahan. Kasi ang turo ng simbahan, pag tayo ay natawag na ng Panginoon, halimbawa sa amin, sa katesismo ng simbahan, pag nabinyagan ka, ay natanggap mo na yung salvation. Pero yung salvation namin hindi isang meaning. Ibig sabihin, may meaning ang salvation namin. Halimbawa, yung tinatawag natin na objektiva, yung salvation objectively
saved, no? Ibig sabihin, objectively, saved ka na kasi nandyan ka na sa totoong simbahan. Kaya, ito ay mayroong pangalawang tinatawag nating subjektiba. Ibig sabihin, ano ba yun sa Bisaya, paglahutay ba? Ibig sabihin, ang paglahutay nasa Mateo chapter 24 verse 13. Yung hindi, ano ba yun, yung nagbubuhay na hanggang sa katapusan na hindi siya na nagkasala. O, yun ang amin, dalawa ang ibig sabihin. Objectively, saved na po. Pero, kailangan pa nating itrabaho, i-work yung salvation para maano natin. Katulad kay Judas, nasa kanya na yung salvation. Pero sa bandang huli, wala tayong mababasa na nagre-repent siya. Katulad kay San Pedro, na nagkasala si San Pedro, pero sa kanyang buhay ay nagko-confess siya na sabi niya, tinatanggap niya na kasala siya. Si Judas, wala naman tayong mababasa. Yung nag-confess lang si Judas, yung tinapon niya yung pera sa sa mga Parisiyo. Sabi niya, yun, nag-confess siya, sabi. Pero ang nag-confess siya na pinalit niya yung yung bininta niya, yun ang kino-confess niya. Pero sa pagkakamatay niya, yung ginagawa niyang pag-suicide, yun ang hindi na basa sa Biblia, nag-confess ba siya o hindi, nag-repent ba siya o hindi. Kaya nga po, kapatid na Joben, may tanong po ako sa inyo, ano ba yung kinamatayan talaga ni Judas? Sa record po ng four gospel, Matthew and Luke, siya po ay of course nagbigti. Pero sa Book of Luke ay siya po ay nalaglag doon sa may bangin at bumulwak yung kanyang intestine, yung kanyang mga laman loob. In other words, ang pinaka reason ay nag-suicide siya, nagpakamatay siya. Pero yung talagang pumatay sa kanya ay nung nalaglag siya doon sa bangin na sumabog yung kanyang tiyan. Kasi dalawa lang naman ang mababasa dyan natin sa Biblia. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 27, 27 verse 3, no? Verse 3 to 5. Yun ang sinasabi diyan, nagpakamatay siya. So, yung term diyan na nagbigti, parang sa ating dating is suicide na. Pero doon sa Acts of the Apostles, sa buhat ng mga apostles, ay chapter 1 verse 18, talaga nalaglag siya doon sa bangin at bumulwak yung tiyan niya, yung laman. Kasama So, din yun na ang sinasabi. Kung saan dyan, para sa inyo, paano ba yan ninyo i-interpret yung Biblia niyan? Kung ano ba talaga ang hinahantungan ng kamatayan ni Judas po? Unang-una po, yung pinakadetalye kasi paano siya namatay, ito lang, kung ano yung nakasulat, doon lang po tayo mag-rely. Pero bago po i-address yan sa mga kapatid natin, ay malino po sa Roman Catholic, ay neutral sila doon sa stand na kung naligtas ba si Judas. Bago po, ang time setting, bago magpakamatay si Judas, doon sa 3.5 years na siya kasama ng Panginoon, kung siya ba'y naligtas o hindi, ang Roman Catholic neutral po sila. Wala pong official na stand ng simbahan nila kung siya naligtas o hindi. Pero Okay sa tinuturo dito ay siya po ay minsang naligtas, lamang hindi na natiling ligtas. Kasi nga, katulad na po nung pinuntahan natin, siya ay nagpakamatay. Nag-suicide siya, no? And hindi siya talagang nag-repent. And therefore, siya ay napahamak. Yun po yung malinaw. Yung tanong ni Brother Rosham, at hindi na po tayo papakatagal. Siguro this will be although I enjoy talking to you, sir. Siguro Okay. ito Sir, meron lang po akong bahagi po, konti lang siguro, mga 2 minutes lang po. Pwede lang? po, iano ko lang po muna yung tanong nyo kanina, paano daw natin ipapaliwanag yung pagkamatay ng apostol dito ni Judas Iscariot? Kasi dito, kino-question din niya ng, like for example, ng mga Muslim na debater, even the atheist and agnostic. Ang ano po diyan, ang kanyang kamatayan o ang pagkamatay niya, siya po ay nagpakamatay. So yung word na suicide. And then how it happens, yun po yung pinapakita ng Matthew at saka ng Luke. Nagbigti siya. And then after that, siya po ay nalaglag sa kanyang pinagkabigtian. So ito yung mga possibilities lang, kumbaga magkakaroon tayo ng explanation
pwedeng na naputol yung sanga or yung tali, then nalaglag siya at sumabog yung kanyang mga laman loob. Okay Kasi po. Bilang isang kapatid po sa total nakapasok na din ako sa inyo, nabanggit nyo din yung 2 Timothy ba yun, sir? Brad? yes, 2 Second Timothy Timothy chapter 3 verses 15 to 16. Yes po. Sa akin lang po kasi, ang dami kasing mga katulad ng sinasabi nyo, naririnig ko na rin yan na yung Biblia lang. Kasi sa amin, pag ini-interpret namin yan, yung 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 16, ay hindi naman yan Biblia, sir. Kasi ang Biblia ay kumpleto yan. May Old at saka New Testament. At saka yung New Testament ay 27 books talaga yan. Hindi yan pwede matawag nating Biblia pag hindi yan kumpleto. Di ba po? Pero sa amin po, ang interpretation namin yan, nabanggit nyo kanina, na hindi talaga yan Biblia, yung sinasabi dyan sa 16. Kasi merong 15 yan eh. Yung babasahin natin yung 15, i-contextualize natin yan, ay hindi yan matatawag na Biblia. Tinatawag na yan sa amin, kung titingnan yung mga footnote niyan, tinatawag niyang Old Testament or Sacred Scripture lang. Kasi kung babasahin natin ang 15, nandito naman sa akin, mula sa pagkabata, ang sinasabihan ni St. Paul nito ay si St. Timoteo. Si Timoteo. Sabi ni Paul kay Timoteo, mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Yung banal na kasulatan dyan, hindi yan complete Bible. Kasi alam natin na 65 Anno Domini pa yung pagsulat niya ni St. Paul doon sa Roma. Tapos hindi pa nasusulat ang Revelation kasi pag ipagpalagay natin na Biblia na yan, ibig sabihin si Timoteo ay nakabasa na ng sulat ni Santiago, ni Judas Tadeo at saka kay Juan Evangelista, yung Revelation ay hindi po. Wala po, hindi po nababasa pa yan ni Timoteo. Kaya hindi pa yan kumpletong Biblia. Hindi yan Biblia. Siguro ganito po kasi ibang topic po yan. Yun na nga sir, kasi yun na nga ang ano namin. Kasi dapat sa amin, meron kaming magisterium katulad ng Eunuco. Bumabasa ng scripture, hindi niya na unawaan. Kaya yung isang magisterium doon, kasapi ng magisterium, si Felipe, siya yung nagbibigay ng ano ba yung nasusulat talaga, ano ba yung ibig sabihin doon sa binabasa. Kaya yung magisterium yung may authority. Katulad din sa inyo po, sir, kapatid na Jobin. Kanina po, sabi niyo po na yung ginagamit ko po. Ang tanong dyan sa inyo pong sinasabi, Brother Rosham, naririnig niyo po ako? Yes po. Sabi niyo po yung sa 2 Timothy, pero ang maganda po kasi nito talagang bigyan natin ng time na i-discuss natin yung bang nasa 2 Timothy 3:15 na sacred scriptures ay Biblia o hindi. Okay po ba yun sa inyo? Yes Para, po. Kasi bibliology po yan eh. Mamayang hapon, free po ba kayo? Magla-live po. Hindi ko rin sigurado. Pero kung, sir, bilang kapatid, yung sharing natin ito, mas maganda kasi magbibigay naman tayo ng oras, ano? Halimbawa po, pag na-discuss nyo po, na-discuss natin yan, ginagamit nyo po yung Living Bible, may nakasulat talaga dyan, Bible na term, itandaan natin, hindi po yan circular, ibig sabihin, Protestant yan, yung Biblia. Kaya nga, binibigkas din ng Protestant na Biblia, na translate na Biblia sa Living Bible na Bible talaga yan. Pero hindi natin paniwalaan yan kasi hindi yan, ano ba yon yung nagkasabisaya pa, kapatid, yung bitang nauyunan ba sa Katolik o sa Protestant? Talata po sa inyo, paano nyo po ito papaliwanag? Ito po ay ginamit ng inyong defender na si Wendell Talibong. Nung siya nagipagpapati kay sa isang defender ng Islam, na dating evangelical pastor. I will try to recall yung pangalan niya. Ang topic po nila ay basta ito yung nasa video. Dito sa 2 Timothy chapter 4 kasi ang tanong ng Muslim, meron bang Biblia sa Biblia? Ayan. Napanood niyo po ba ito? Yes po. Napanood ko po yan. Yes po, kaya binanggit ko yun kanina, sir, kapatid. Sabi ni Wendell Talibong, may Biblia sa Biblia. So agree po kayo, merong Biblia sa Biblia. Ginamit, yes po, agree ako na mayroong Biblia sa Biblia, ginamit ni Wendell Talibong
Yung The Living, tika lang po, yung The Living Bible, kasi hindi naman protestante, Christian yung katunggali niya. Islam yon. Kaya Pag protestant ng kausap niya, babaguhin niya na yung sagot niya. Ganun ba hindi, ibig sabihin niya? hindi rin. Ay, hindi Ganito rin. So, Hindi, kasi ang tema diyan, hindi naman pinapatunayan ni Ustads na yung ginagamit sa chapter 3 at chapter 2 pangalawang Timoteo chapter 3 verse 16 ay Biblia ang nakasulat. Hindi naman siya nag-affirmative. Kaya nga ginagamit ni Wendell yon para mapatunayan na mayroong salitang Biblia sa loob ng Biblia. Pero ang hindi alam niyan sa Protestant, kaya kung Protestant yan, natural na magbibigay sila ng translation na Biblia yon kasi sa kanilang interpretation yon yung Protestant nag-i-interpret na yung 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay Biblia na yun. Pero kung titingnan natin, tika lang po. Kung titingnan natin yung kasaysayan mismo na nangyayari diyan pag translate ng The Living Bible, Protestant yan yung The Living Bible. Kung titingnan natin yung kasaysayan, ay hindi pa talaga naisulat yung Revelation at saka yung Santiago, yung first letter of John Evangelist, second letter of John Evangelist kasi 90 plus Anno Domini na yan. Yung second Timothy ay naisulat sa bandang 65 Anno Domini doon sa Roma. O kaya nga, hindi pa yun Biblia. Tinatawag yun na scripture. Kaya nagiging Biblia yan pagdating sa The Living Bible kasi Protestant ang yung bersyon ng Living Bible. may Yun tanong ang po po, explanation. Brother Sham. So, doon po sa panahon ni Pablo, ito pong sinasabi dito sa 2 Timothy 4:13 na word na Biblia. Agree po ba kayo, Biblia yan? Yes or no? Ang nakasulat dyan, kung anong version yan, Protestant yan, natural nga Biblia. Kasi ang interpretasyon ng Protestant ay Biblia talaga. I am using right now yung Greek version ng interlinear. So, isang tabi na muna natin yung version na sinasabi ninyo. Nung panahon na sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, yung chapter 4:13, yung Biblia, naniniwala po ba kayo na ito ay Biblia? Yes or no? Yun lang po yung tanong ko. Yes, naniniwala ako na term is Biblia, pero not completed na Biblia na pinapangaral ng mga Protestante ngayon, mga pastor ngayon na whole Bible na kasi sabi nila whole Bible na yung ibig sabihin sa 2 Timothy. Kung tandaan natin, yung 2 Timothy ay hindi pa naisulat lahat sa panahon na yaon. Kasi yung Timothy, 2 Timothy ay naisulat sa bandang 65 AD. Hindi pa yun naisulat yung Revelation, yung 1 John, hindi pa nakabasa si Timoteo niyan. Kaya nga yung salitang Biblia diyan, lalong-lalo na sa Protestant inversion, talagang ipapalagay nila na Biblia na lahat 'yon. Pero hindi pa yan Biblia talaga kasi secret scripture pa yan. Po, may tanong po ulit ako. At dahil tumatakbo po kayo doon sa complete books, ayan, no? Na sinasabi nyo para yung Bible maging Bible. Dito po sa 2 Timothy 4:13, sabi nyo po Biblia talaga yan. Agree po ba kayo na yung sinasabi ni Pablo dyan na Biblia ay sapat ng pagbatayan para ang isang tao ay maligtas? Yes or no po? Sa Judaismo, kasi sapat na yan. Kasi old scripture kasi yan. At kung babasahin natin, ibalik natin sa chapter 3, verse 16, verse 15. Kaya nga sinasabi ni San Pablo dyan sa verse 15, na mula pagkabata, nagbabasa ka na. So ibig sabihin, bata pa yun si Timoteo, ay nagbabasa na siya sa old scripture. Hindi niya binabasa yung Revelation kasi hindi pa yan Biblia. Kaya hindi pa niya nabasa yung sulat ni Santiago, sulat ni Peter. Nabanggit niyo po yung Judaismo. Si Timoteo po ba nung kinausap ni Pablo dito, member siya ng Judaism o siya po ay Kristiyano? Kristiyano, na-convert siya pagka-Kristiyano. Ibig sabihin, pag na-convert siya pagka-Kristiyano, meron siyang unang paniniwala.
Meron siyang unang paniniwala. Kaya yung unang paniniwala noon ni Timoteo ay nagbabasa pa siya mula pagkabata. Ano ba yung binabasa niya? Yung Old Scripture, hindi yung New Testament. Kasi yung New Testament, hindi pa yan na-compile noong panahon na yaon. Nagsusulat pa yun si St. John ng Revelation. Na binabasa ni Timoteo nung siya nasa Judaism, hindi pa sapat na magbigay ng kaalaman para maligtas ang tao. Yun ba yung sinasabi? Sapat para sa mga Judaism. Kasi Judaism yan siya dati. Sa maliit pa siya, Judaism siya, nagbabasa siya mula pagkabata. Ano ba yung binabasa niya? Hindi naman comics. Old Testament yon. Hindi yon New Testament. Kasi sa panahon na yaon, hindi pa completed na compile yung New Testament. Kasi hindi pa, sumusulat pa nga si John Evangelist, hindi pa nga dumadating yung 98 Anno Domini, tsaka 100 Anno Domini na tapos niya sa Patmos. So hindi nakabasa si Timoteo. Ito po yung last na question ko. Lagi niyang minimension yung Revelation. Pag tinanggal ba natin yung Book of Revelation sa Bible, may sapat pa rin bang kaalaman ang Biblia para ang isang tao maligtas mula sa kasalanan? Depende kung siya ay Kristiyano o kung Hudyo. Kung Hudyo siya, nagre-refer lang siya sa Old Testament. Kaya hanggang ngayon yung mga Judaism ay hindi nila tanggap ang mga... Tika lang po. Ito, last question ko, ikakat ko na po yung live kasi ang topic po dito is about kay Judas. Siguro ito ituloy natin sa Mother Day, no? Not to interrupt or... Okay po, sige po, i-reserve natin yan po. Yung balik lang ako kapatid sa Mateo 7, yung binanggit mo na may authority, di ba? Binanggit mo na may authority? Second Timothy po, ayog yung kanina yon. Pero tapos na po tayo doon. Dito na lang tayo sa Bible. Kasi sabi nyo po, hindi nagiging Bible yan kung hindi kompleto. So, kino-question nyo yung sola scriptura teaching for whatsoever reason. Now, yung tanong ko lang about salvation, no? Yung bang panahon na sila Pablo, hawak lang nila dito Old Testament, wala pang New Testament na naisulat, tama po ba? Kasi ang compilation niyan recently na lang. After na sila ay mamatay na. Ngayon, nung panahon na sila ay buhay pa, hawak nila Old Testament lang. Sapat na po ba yung kaalaman ng pangangaral nila mula sa Old Testament patungkol sa kaligtasan o patungkol sa pananampalataya sa Panginoong Yesus upang tayo maligtas? Sapat na po ba yun o hindi pa? Hindi pa po sapat. Kasi kinakailangan pa nilang sumulat at saka mag-oral teaching. Nasa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15. Yung pangaral nila, hindi lang sulat na Biblia lang, kundi yung orally teaching din. Babasahin ko itong verse 15. Tika lang po. Sige po. Okay. Kaya nga hindi sapat nga Biblia lang. Kasi yung mga apostoles, pag sa pagtuturo nila, nakikita naman natin, mababasa naman natin, hindi sila hawak-hawak ng Biblia. At saka yung nagko-quote sila from Old Testament, hindi sila nagko-quote ng New Testament. Remind natin na hindi sila nagko-quote ng New Testament, hindi sila nagko-quote sa sulat ni John Evangelist sa panahon na yaon. Kaya nga hindi sapat dahil ang mga apostoles ay meron silang tinuturo na pinahagi sa sulat at saka yung oral teaching nasa 2 Thessalonica chapter 2 verse 15. Yun ang tradisyon, dalawang klaseng tradisyon, orally teaching o later by epistle o Paul. Okay po. So kung hindi po sapat yung kasulatan na hawak nila na galing sa Old Testament, lalabas walang naligtas ng panahon nila kasi yun lang kasulatan na gamit nila eh. Wala pang oral tradition na gaya ng tinuturan Roman Catholic. Tama? Walang naligtas sa mga pinangaralan ng mga apostol kasi kulang yung kanilang libro na hawak. Wala pang New Testament according sa inyo. Wala pang oral tradition na galing sa Roman Catholic. Kung tama po yung paliwanag nyo, sa lahat ng pinangaralan ng mga apostol gamit ang lumang tipan na pinapakilala sa Jesucristo bilang Misaya, walang naligtas sa kanila kahit isa kasi kulang nga ayon sa inyo. Tama po ba yun? Hindi po, meron na pong naligtas. Oh. Meron na naligtas. Kaya nga ang simbahan, hindi lang Biblia ang kaligtasan. Meron na naligtas kasi merong nakakarinig. Kaya nga binabanggit ko sa inyo ngayon, yung oral teaching, yung oral tradition ng mga apostles, 2 Thessalonica chapter 2 verse
15. Kaya nga sabi ni San Pablo din na yung hindi tumatanggap sa tradisyon natin ay huwag kayong magtitiwala at pinapabayaan niyo yung mga taong hindi tumatanggap sa tradisyon natin. Ano ba yung tradisyon? Yung orally teaching at saka yung sulat din ng mga apostol. Kaya may sabihin mo na, ang tanong mo, meron na bang naligtas o wala bang naligtas? Meron, kasi merong nakakarinig. Sa Roma chapter 10 verse 14 to 15, sino ba yung makikinig kung walang magpe-preach? At sino ba yung magpe-preach kung walang nagsisend sa nagpe-preach? So meron talagang connection sila. No? So hindi lang Biblia ang makapagligtas. Kaya nga, ang buhay ng mga Kristiyano noon, nung sa first century, katulad ng mga apostles, ay hindi lang sulat ang kailangan isabi nila para maligtas ang tao, kundi yung orally teaching din. Katulad ni San Pablo, nagpipreach siya na yung si Kristo ay muling nabuhay. Yun naman talagang ugat ng punot dulo ng gospel nila na nag-preaching sila. Yung nabubuhay ang ating Panginoon, muling nabuhay ang ating Panginoon. Yun ang pinaka-impact na hindi matanggap ng Judaism. Kaya hanggang ngayon, yung mga Judaism, kung hanggang sa Old Testament lang nila, hindi nila matanggap yung si Kristo na muling nabuhay, ay hindi yun maliligtas kung alam nila ang katotohanan na totoo palang nabuhay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi lang Biblia ang makapagligtas, kundi mga salita din ni San Pablo. Salamat, Brother Rosham, sa inyong Salamat din po. Salamat din po. Okay po. magkaroon po ulit tayo ng try nyo po or ako mag-friend request para pag kayo po ay free, magkaroon po ulit tayo ng discussion at particular po sa topic ng Sola Scriptura or Magisterium or yung Complete Bible, ano ba yung basehan ng kaligtasan. Something like that. Pwede rin pong Truth Church. Sige po. Tsaka, hindi ko na po kailangan mag-friend request. Friend na po tayo. Tsaka nakapasok na rin ako. Okay po. Sige, salamat po and Sige po. Shalom po. Ayan po, Brother Roshab, live from, all the way from Mindanao. Hallelujah. Salamat. Ayan po, at minsan pa, ito po ang inyong lingkod, Pastor Joven Platilla. Kung meron po kayong tanong regarding our topic, kung si Judas po ba ay hindi talaga naligtas kahit minsan, o siya ay naligtas pero hindi na natin ligtas. Just comment down below or send us your question and we are here to serve. God bless you and shalom.